So mga bagay na hindi mo dapat gawin sa isang relasyon kung ayaw mong pagsisihan ito habang buhay. Yes mga kamamay, sasabihin ko to sa inyo dahil alam ko na maaari nyo itong pagsisihan oras na gawin o i-apply nyo to sa isang relasyon. Kaya maaga pa lang mga kamamay, sinasabi ko na sa inyo, wag na wag nyo po itong gagawin sapagkat hindi magiging maganda ang takbo ng inyong relasyon. And the worst thing na maaaring mangyari, maaari kang maiwanan mag-isa at lumuhang nag-iisa. Kaya mga kamamay, bago nyo po malaman itong mga tips na to, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga turo, aral, sermon ko sa inyo, isa lang palaging hinihiling ko. Wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin dyan kasi gusto rin kitang maging kaibigan. So mga kamamay, kung nagawa nyo na yung mga bagay na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na hindi mo maaaring gawin sa isang relasyon kung hindi maaari mo itong pagsisihan habang buhay? So number 1, yung ipagpalit mo ang inyong relasyon sa panandaliang tukso. Yes mga kamamay, inuna ko na to dahil ito ang karamihang dahilan at rason kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan. Hindi lang yung mga baguhan na sa isang relasyon, kundi kahit yung nasa matagal ng relasyon, nagkakaroon pa rin ng hiwalayan dahil ito yung mabigat na dahilan. Kung ayaw mong pagsisihan ito habang buhay, kung ayaw mong mawala ng relasyon kahit pa yan ay matagal na, kahit dekada na, kahit yan ay 30 years na wag mong gagawin ang ipagpalit sa panandalian o pansamantalang kaligayahan ang inyong relasyon. Kahit ano pa, kahit ano na ang nakikita mo, kahit tinutukso ka pa, kahit patukan ng lumalapit sa iyo, isipin mo palaging meron kang isang babae o lalaking masasaktan. Hindi lang to para sa mga lalaki ha, hindi lang to para sa kung kani-kanino ha, lahat po ito. Mababae, malalaki, maaaring gumawa nito. Kaya paalala lang mga kamama, especially yung mga kababaihan natin dyan, nagkakababae kayo. Dapat kayo ang unang-unang makaalam nito. Kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan ninyo, kung kayo ay nasa loob ng isang relasyon, wag kayong titikim ng iba, wag kayong maaakit sa iba, pwede kayong tumingin, pero wag kayong tititig sa mga yan. Mahirap na. Habang buhay mong pagsisisihan ito, habang buhay mong dadalahin ito, mawawala ng tiwala sa iyo ang isang lalaki, mawawala ng pagmamahal sa iyo ang isang lalaki. Kaya please, wag mong ipagpapalit sa panandaliang tukso ang lahat ng inyong relasyon. Napakasaglit lang yan. Sa isang iglap, maaari mong pagsisihan lahat ng yan. Kaya please, sundin ninyo ang tip number 1. So number 2, ang magdala at magkimkim ng sama ng loob. Yes mga kamamay, sa isang relasyon, wag nyo pong gagawin to. Yung magdala o magtanim, magkimkim ng sama ng relasyon. Okay? Kung halimbawa naman, okay, nagkaroon kayo ng second chance dahil mahal nyo ang isa't isa, pinatawad ninyo. Pero dahil yung pinatawad ninyo, puro kayo sumbat, puro kayo pagrereklamo, lagi niyong hinahalongkat kung ano man yung nangyari sa nakaraan. Bakit niyo pa pinatawad? Bakit niyo pa tinanggap muli kung puro ganyan din naman ang inyong gagawin sa inyong relasyon? Lalo niyo lang pinahirapan. Kung alam ninyo na hindi niyo kayang tanggapin, iwanan ninyo. At hindi yung kung tatanggapin ninyo, puro kayo reklamo, puro kayo pangahalongkat, puro kayo pambabaoy, puro kayo panunumbat. Maganda sana iniwanan nyo na lang. Kaya please mga kamamay, kung ayaw ninyong pagsisihan ang isang bagay sa inyong relasyon, please, wag nyong dalhin, wag nyong kimkimin yung sama ng loob. Instead, sabihin ninyo kung kayo ay may nararamdamang hindi maganda, hindi komportable, sabihin po ninyo. Okay? At wag kayong maglilihim,
Huwag kayong magtataksil sa inyong nararamdaman. Dahil pag yan po ay inyong tinago, inilihim, hindi kayo naging sigurado sa inyong desisyon, habang buhay niyo po yung pagsisisihan. Kung mahal niyo talaga yung isang tao, yung isang lalaki o yung isang babae at handa niyo siyang tanggapin niyo na lang nang walang halong pag-aalinlangan. Kasi kung tatanggapin niyo siya, dapat willing din kayong magpatawad. Alisin yung mga nagawa niyang kasalanan sa inyong utak, sa inyong puso. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kamamay, kung tatanggapin niyo siya at puro panunumbat lang ang inyong isusukli, wala kayong panahon para maging masaya. Kaya kung ayaw niyong pagsisihan, yung mga bagay na yan, huwag niyong dalhin yung sama ng loob, huwag kayong magkimkim. Kasi yan ang magiging toxic sa inyong relasyon. So next, yung gusto mo na palagi kang tama. Yes, mga kamamay, huwag niyo po itong gagawin. Okay, gusto mo, dahil ikaw yung babae, gusto mo ikaw lagi yung tama. Kahit nasa mali ka, gusto mo ikaw yung tama. At kahit alam mong nasa mali ka, pinipilit mo pa rin maging tama. Mga girls naman, wala ba kayong pag-iisip? Wala ba kayong ugaling maayos? Bakit ganyan kayo? Dapat marunong kayong tumanggap ng pagkakamali. Kung alam nyo hindi tama, yung inyong mga pinagsasabi, pinaggagawa, bakit ayaw nyong aminin? Nasa isang relasyon kayo. Hindi lang ikaw yung dapat pakinggan. Hindi lang dapat ikaw yung nagsasalita. Hindi lang dapat ikaw yung makinig. Diba, dapat parehas kayo. Nasa isang relasyon kayo eh. Hindi po pwedeng ikaw palagi yung masunod. Hindi po pwedeng ikaw palagi yung tama. Tandaan niyo mga kamamay hindi masamang umami ng pagkakamali kung alam mo sa sarili mo na nagkamali ka talaga. Mas masama yung alam mong nagkamali ka, sinisisi mo pa sa iba yung pagkakamaling ginawa mo. Mga kamamay, mas madaling magpatawad kesa sa manisi ng iba. At saka naniniwala rin ako mga kamamay na kapag hindi mo tinanggap yung pagkakamali mo at sinisi mo sa iba, kita yung nasa taas. At kahit anong gawin mong tago, kahit anong gawin mong pananakip sa mga ginawa mo, babalik at babalik yan. Yung tinatawag na karma. Kaya mahirap din mga kamamay, piliin yung maging mabuti. Dapat hindi ikaw yung palaging tama. Okay, dapat piliin mo pa rin maging mabuti. Umamin ng kasalanan, magbago, ayusin. Sa ganyang paraan, kung ayaw mong pagsisihan ang isang bagay pagdating sa inyong relasyon, dapat marunong kang umintindi ng mga bagay-bagay. Alright? So next, kontrolin o pagbawalan ang isang lalaki. Yes, mga kamamay, huwag niyo po itong gagawin sa inyong relasyon, kung hindi, pagsisisihan niyo talaga. Kamamay, mahal ko talaga yung lalaki eh. Ayaw ko lang naman siya na napabarkada eh. Ayaw ko lang naman siya na palagi nandun sa court eh. Gusto laging kasama yung mga kaibigan niya. Mga kamamay, kung gusto kang kasama ng isang lalaki, siya mismo yung mag-i-stay. Diba? Hayaan niyo po mga kamamay. Instead, kung halimbawa gusto niya na nasa court, anong dapat yung gawin? Maghanap kayo ng bagay na kung saan ay makakaakit sa kanya para manatili sa bahay. Para makasama ka, anong dapat yung gawin? Bakit hindi kayo mag-ayos? Bakit hindi kayo magpa-sexy? Bakit hindi nyo gandahan ang iyong pananamit? Kaya pala, umaalis palagi ng bahay, lagi kang galit. Lagi kang nagbubunga nga. Okay? Laging siyang inuutusan mo. Kaya mo nang gawin, ayaw mo pang gawin. Kaya mo nang umpisahan, ayaw mo pang umpisahan. Lagi mo nang iniintay yung lalaki. Tingnan mo, kung umalis ng bahay yung lalaki, di magagawa mo, wala kang uutusan. Kaya minsan mga kamamay, maganda rin na gumawa ka ng paraan, mang-akit ka sa lalaki para manatili siya at piliin ka. Kaysa doon sa magpapakita ka ng katoksikan mo sa kanya, kung bakit yun ang magiging dahilan, kung bakit siya umaalis palagi ng bahay. Kaya please mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, wag na wag niyong kokontrolin o pagbabawalan ang isang lalaki kung ayaw niyong pagsisihan nito sa inyong relasyon. Instead, gumawa nga kayo ng mga bagay na makakapagbago ng kanyang mindset. Ika nga ay mas pipiliin kayo, mas uunahin kayo. Diba? So, ganun mga kamamay. Huwag niyo siyang pagbabawalan, huwag niyo siyang paghihigpitan. So next, yung katangian na hindi ka marunong makinig. Huwag na huwag mong gagawin to sa isang relasyon mga kamamay. Dapat lagi niyong pakinggan ang inyong mga partner. Pakinggan kung ano kino-concern,
kung anong sinasabi, sapagkat nagre-react lang sila kung hindi na tama, hindi na maayos ang takbo ng inyong relasyon. Kung naghahanap na sila ng oras, panahon sa inyo, pakinggan po ninyo. Hindi kung ano-anong inuuna yung mga bagay. Nandyan sila para maghanap. Nandyan sila upang magsabi. Kaya please mga kamamay, makaramdam sana kayo, especially mga girls. Baka mamaya, puro kayo lakwatsa, puro kayo gimmick. Tapos yung lalaki naiiwan sa bahay kasama ang inyong mga anak, siya yung nagluluto, siya yung nag-aasikaso, tapos ikaw, dadating ng gabi, lasing, galit na galit ka pa. Kaya please, dapat makinig din po kayo. Kung sinasabi ng isang lalaki na, tigil-tigilan nyo muna yung paglabas na ganyan, pag gimmick-gimmick na ganyan. So pakinggan po ninyo. Sa paraang yan mga kamamay, magiging maayos ang takbo ng inyong relasyon, meron kayong pagpapasunurang dalawa, di ba? So magiging maayos parehas kayo. Hindi yung ikaw lang yung masaya. Tapos yung lalaki, pinabayaan mo na. Sana, mga kamamay, huwag niyo pong gagawin to. Yung hindi makinig, yung pasok-labas lang dito, ang kanyang mga sinasabi. Okay? So, kayo yung nasa isang relasyon, dapat kayong dalawa yung nagkakaintindihan. And last, yung hindi maging tapat. Nasa relasyon kayo, dapat ito yung gawin ninyo. Okay? Ang maging tapat. Pero kung hindi ka magiging tapat, mga kamamay, pagsisisihan nyo to habang buhay. Bakit? Nasasaktan na yung lalaki? O nasasaktan ka na? Sabihin natin, hindi ka pa nagsasabi. Sabi mo, okay ka lang. Wala na yung pagmamahal. Tinitiis mo lang. Diba? Wala na yung spark. Nanatili na lang kayo dahil sa mga bata. Please, magtapat sana kayo mga kamamay. Magtapat kayo ng nararamdaman. O kaya naman, meron na palang iba sa isang relasyon, hindi nyo pa sinasabi. Hinayaan nyo pa na mahuli kayo, hinayaan nyo pa na may makapagsabi sa kanya, pero kung nagsabi ka sa kanya na, alam mo, hindi na tayo masaya, may nakita na akong iba, i-give up na lang natin to. Eh di madali sana. Okay? Madali sana. Pero, kung pinili mo na itago, hindi ka naging tapat, katagalan ng inyong relasyon, tumagal lang tumagal, umabot ang 5 taon kayong naglulukohang ganyan. Eh di ba? Kung napamahal na sa iyo yung lalaki, tapos ikaw pala nagloloko, hindi ka naging tapat, eh di kawawa naman yung lalaki, baka pagsisihan mo. Okay? Ganyan na nag-e-effort pa sa inyong relasyon, bumibili ng kung ano-ano, mapasaya ka lang. So, ang hirap. Ang hirap, nakakapagsisi yung ganyan. Kaya hanggat maaari mga kamamay, habang maaga pa, magtapat kayo. Kung mahal nyo isang tao, kung hindi nyo na mahal, magsabi kayo. Dahil wala nang mas gaganda pa sa isang pagiging tapat. Kaya mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang ating mga tips and advice pagdating sa inyong mga relasyon. Huwag nyo sanang gagawin to kung ayaw nyo na pagsisihan ito habang buhay. For more video and love advice mga kamamay na ganito, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment din sa ibaba. So mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.